Hello, everybody. Welcome to our 5-minute daily devotionals for today. This is a series of short videos sharing some thoughts on a passage mula sa ating Moravian Daily Text Readings. And patuloy tayo sa ating pag-aaral ng Book of Philippians, a letter of Paul sa mga mananampalataya sa Philippi. And our passage today is taken from Philippians chapter 3, verses 12 to chapter 4, verse 1. From yesterday, there's a passage from yesterday's reading that reads from verse 10 and 11 of chapter 3. Paul says, that I may know him and the power of his resurrection, and may share his sufferings, becoming like him in his death, that by any means possible I may attain the resurrection from the dead. So this is the desire. Ito yung pagnanasa ni Pablo, na ako ay maging makilala ko si Jesus at yung kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na muli. Now, as we read in today's passage, verse 12 says, not that I have already attained or obtained this, or I'm already perfect. Okay? Hindi pa na nagawa ito eh. Hindi pa na lubusan nakilala si Jesus. Hindi pa na lubusan na intindihan yung kapangyarihan ng pagkabuhay na muli ni Kristo. But, okay, I press on to make it my own. Kahit hindi ko pa na-achieve pa to, ninanasa ko na makuha ito. I press on. Ako yung nagpapatuloy, sabi ni Pablo. Because Christ has made me His own. Okay? Ninasa ni Pablo na maging katulad ni Kristo. Kasi si Kristo, ginawa niya na maging kabahagi niya tayo. Na tayo maging kanyang kasama. Now, Paul goes on to say, I do not consider I have made it my own. Okay? Hindi lang para sa akin to. Hindi ko na inaangkin para sa akin sarili. But one thing I do, hindi pa na na-achieve eh. Okay? Pero ito yung isang bagay na ginagawa ko. Forgetting what lies behind, and straining forward to what lies ahead. Ano yung kinakalimutan niya? Yung kanyang qualification, yung binanggit natin kahapon, yung kanyang pagiging Ebreo, pagiging Pariseo, sa pagiging righteous according to the law. Those things na sa mata ng tao ay katanggap-tanggap, kahanga-hanga. Pero sabi niya, kinakalimutan ko na yan. Yung mga bagay na nagawa ko, na-achieve ko, na nakamit ko, na nakaraan, kinakalimutan ko. I forget that. But I strain forward to what lies ahead. Ako'y nagpupursige patukol sa mga bagay sa aking harap. Verse 14 continues on to say, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Alam mo ba na merong itinalaga ang Diyos na goal para sa iyo? Isang pagkatawag mula kay Kristo. Each of us has a goal that is consistent with our calling in Christ. Meron tayong pagkatawag kay Kristo. Sabi ni Pablo, I press on toward that goal. Kung ano yung pagkatawag sa iyo ni Kristo, Paul is advocating and encouraging us to press on towards that. Na malaman natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay at tayo magpursige, maging masigasig sa ating pagkamit o pagpapasamuhay ng pagkakatawag natin kay Kristo. This is important because we cannot live our lives sa pagkakatawag ng ibang tao. Bawat isa sa atin ay unique na nilikha ng Diyos. Merong itinalaga ang Diyos na pamumuhay na dapat natin ipamuhay. Merong itinalaga ang Diyos sa ating buhay na pagkatawag, a calling na unique para sa atin. We cannot live other people's lives. God has designed you and me in a way that enables us to live the life that God intended. Paul is saying, kalimutan mo yung nakaraan, tignan mo kung ano yung nakalaan na para sa iyo. At ipamuhi mo ito. Ipursige mo. Maging masigasig ka na ma-achieve yung iyong pagkatawag kay Kristo. Paul goes on to say verse 15,
Let those who are mature think this way. You want to know a sign of maturity? Ito isa lang sa maraming mga senyales. A sign of maturity thinks about achieving the calling of God sa kanilang buhay. Let those who are mature think this way, and if anything you think otherwise, kung meron kang pagkakaisip na hindi ganoon, may God reveal this to you. Ganun na lang ang pagpapahalaga ng binigay ni Pablo sa bagay nito. That we would desire, that we would set our minds to fulfilling God's call in our lives. Kalimutan mo yung nakaraan. Kalimutan mo yung nagawa mo noon. Paul is saying, the Word of God is saying, set your eyes on things that God has set before you to live according to His calling sa iyong buhay. I pray na tayo ay maging masigasig sa ating paglapit sa Diyos para maintindihan natin kung ano ating pagkatawag. At sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos, nawa ipamuhay natin ito. May God bless you as you live out and follow God's Word.